Kinakabahan ako sa pinasok ng kapatid natin, Eva. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo, kuya? Baka naman namamalikmata ka lang o baka lasing ka lang nung gabing yon kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Hindi ako maaaring magkamali. Siya mismo ang nakita ko. Nagpalit siya ng anyo. Nag-iba ang itsura niya. Isa siyang aswang. Aswang ang lalaking yun, Eva. Aswang! Kuya, naririnig mo ba ang sarili mo? Pati ba naman yung kalokohan na yan na gagamitin mo pa para siraan yung tao? Mabuti nga at minahal niya si Lisa kahit na ang laki ng agwat ng edad nila. Aba, bihira yun. At isa pa, karapatan din naman ni Lisa na maging masaya. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Totoo ang nakita ko at hindi ako gumagawa ng kwento o nag-iilusyon. Kapakanan ng kapatid natin ang iniisip ko dahil sa natuklasan ko. Alam mo na siguro kung ano ang magiging resulta nito kay Lisa. Ay nako, kuya tigilan mo na yan. Nananahimik yung tao, panay pa rin ang paninira mo. Diyan ka na nga muna. Pupuntahan ko si Lisa sa kwarto niya. May binili ako manggang hilaw para sa kanya, siguradong matutuwa siya dahil kahapon pa niya ito hiniling sa akin. Liza! Liza, gising ka ba, Lisa? Aba, bukas naman pala ang pinto. Bakit hindi man lang sumasagot ang babaeng ito? Baka naman tulog siya. Sandali at papasok na ako. Oh, gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Hindi ka kasi sumasagot sa tawag ko. Binilhan kita ng manggang hilaw sa bayan. Alam kong ito yung pinaglilihan mo kaya binilhan kita nito. Oh, masarap to. O teka, ano yung kinakain mo? Ay, Diyos ko! Hilaw na karne. Bakit na kumakain yan? Kasi masarap to ha. Ito ang gusto ko at gusto rin ni baby. Ano? Ay, hindi. Hindi. Hindi to maaari. Akin na yan. Magandang araw sa iyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng bumubuo ng Aswang Confessions. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nora. At kasalukuyang naninirahan dito sa Bicol. Mula nang mapakinggan ko ang inyong channel, naengganyo na rin po akong sumulat upang ibahagi ang sarili kong karanasan tungkol sa aswang. Ito po ang aking confession, Miss Ligaya. Hindi ko kailanman inaasahan na makakita ako ng isang aswang. Isang karanasang hindi ko nagugustuhin maulit pa sa aking buhay. Kaya ngayon ilalahad ko ito sa inyo at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Pero bago ko simulan ang aking kwento, hinihikayat ko muna ang lahat ng kapwa ko avid listeners na i-like, i-share, mag-comment at syempre mag-subscribe na sa channel na ito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag na kayong magpahuli. Mag-subscribe na kayo at huwag kalimutang ipadala rin ang inyong mga personal na karanasan tungkol sa aswang. Baka isa sa mga kwento ninyo ang mapilit mabasa dito. Gaya ng ginawa ko ngayon. Nagbabaka sakaling mapili rin ang aking karanasan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Sisimulan ko na ang aking kwento. Ate, parang gusto ko nang bumalik sa Maynila. Tingnan mo, mukha nakakatakot dito. Parang may nagmamasid sa atin sa paligid. Ay nako, tumigil ka nga, Naida. Ayan ka na naman sa imahinasyon mo. Nakakahiya kay Kuya Arman mo, kakadating pa lang natin, ganyan ka na agad mag-isip. Bakit mo naman nasabi yan, Naida? Huwag mo na lang pansinin ng babaeng yan, Arman. Nag-i-imagine lang yan na kung ano-ano sa isip niya, kaya ganyan yan. Nag-i-inarte na naman. Ate, hindi lang to basta imahinasyon. Iba talaga yung pakiramdam ko sa lugar na to. Parang may mali eh. Tingnan mo yung paligid. Masyadong tahimik. Hindi siya karaniwang katahimikan. Kundi katahimikan na parang may tinatagong panganib. Tapos parang may mga matang nakamasid sa atin mula sa kung saan. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko napigilan ang sarili kong tumingin sa paligid, Miss Ligaya.
Karaniwan na kasi, kapag naglalakad ako, wala akong pakailam sa dinaraanan ko. Basta makarating lang ako sa pupuntahan. Ngunit may napansin na nga akong kakaiba. Oo nga no. Nakakapanibago. Napakatahimik nga ng lugar na to, Arman. At tingin mo, ang dilim ng paligid dahil sa nagtataas ang mga puno at malalapad na dahon na humaharang sa sikat ng araw. Para ba nasa pinakaliblib na bahagi na tayo ng probinsya nyo? Ganyan talaga rito sa lugar namin. Sanayan lang. Pero ligtas naman dito kaya huwag kayong masyadong mag-alala. Malapit na tayo sa bahay namin. Pagdating natin doon, makakapagpahinga na kayo. Siguradong mainit ang pagsalubong sa inyo ni nanay. Matutuwa yon sa mga bisita. Lalo na't matagal-tagal na rin mula nang may dumadalaw sa kanya. Alam kong sabik na siya makita kayo. Mag-asawa kami ni Arman. Niyaya niya akong bisitahin ng kanyang ina sa isang liblib na probinsya. Hindi ko nalang babanggitin kung saan para na rin sa kanyang kapakanan. Isinama ko ang bunso kong kapatid na si Naida dahil bakasyon naman nila sa eskwela noon. 2 taon ng biyuda ang biyanan kong si Nanay Lisa. Kaya laking gulat naming mag-asawa nang mabalitaan naming siya'y nagdadalang tao. Ayon sa kanya, may nakarelasyon daw siyang lalaki at may nangyari sa kanila. Ngunit ang mas ikinagulat namin at hindi rin namin lubos maisip ay kung paanong posible ito sa edad niyang 60 anyos. Dahil dito napilitan si Arman na umuwi upang personal na kamustahin at linawin ang kalagayan ng kanyang ina. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na namin ang bahay ng aking biyanan. Na tila nasa pinakadulong bahagi ng liblib na lugar na yon. Hindi pa man kami nakakapasok sa loob, ay agad kaming sinalubong ng tiyahin at tiyuhin ni Arman. Ang mga kapatid ng kanyang ina, sina Tio Eva at Tio Filippo. O Arman, narito na pala kayo. Kanina pa kayo hinihintay ng nanay mo sa loob. Kamusta na po, Tia Eva? Si Nora po, asawa ko. At ito naman po yung kapatid niya, si Naida. Pasensya na po kung natagalan kami sa biyahe ha. Mahal po pala ngayon ang pamasahe sa sasakyan mula sa bayan. Kaya ang ginawa namin, naglakad na lang kami papunta rito. Mabuti na lang, pare-pareho kami mabilis maglakad kaya agad din kami nakarating. Heto, mabuti naman. Hanggang ngayon wala pa ring asawa. Tinanggap ko na rin sa sarili ko na baka nga'y matandang dalaga na talaga ako. Ay, siya ba ang asawa mo? Aba, maganda siya, Arman. Marunong kang pumili ah. Ikaw pala ang napangasawa ng pamangkin ko. Ikinagagala kitang makilala, iha. Pati na rin ang kapatid mo. Ikinagagala ko rin po kayong makilala. Nice to meet you po. Aba, narito rin pala ang Tio Filippo mo, Arman. Arman, ikaw na ba yan? Aba, patagal-tagal na rin tayong hindi nakita. Wala nang mag-asawa ka na, hindi ka na umuwi rito. Oh, Tio Filippo. Kamusta na po kayo? Pasensya na po kung ngayon lang kami nakadalaw ha. Masyado po kami naging abala sa kanya-kanya namin mga trabaho. Namiss ko po kayo ni Tia Eva. Ay, ganun ba? Pero ang mahalaga ay nadalaw mo ulit kami rito. Nga pala Tito, si Nora po, asawa ko. Ito naman po yung kapatid niya, si Naida. Ikinagagalak po namin kayong makilala. Ganun din po ako. Ikinagagala ko kayong makilala. Ikaw pala ang asawa ng pamangkin namin. Pasensya na kayo ha. Kung hindi kami nakadalo sa kasal ninyo noon, marami kaming ginagawa rito, lalo na't hindi namin maiwan at kailangan na bantayan ang aming taniman ng gulay at ang aming negosyo. Pero ngayon nandito na kayo. Masaya kaming makasama kayo. Nako, naiintindihan po namin. Wala po yun sa amin. Alam naman po namin na may inaasikaso rin kayo rito. Nakadalo naman po si Nanay Lisa kaya ayos lang po. Sasha. Mamaya na lang ulit tayong magkwentuhan. Pumasok na muna kayo sa loob. Kanina pa kayo hinihintay ni Lisa. Halika kayo, pasok kayo. Naganda muna kami ng tiya mo ng pananghalian. Tumuloy na kayo sa itaas. Nandun ang nanay mo, Arman. Doon sa kwarto niya at nagpapahinga. Ay, pumasok na lang kayo ha. Salamat po, Tia.
Tumuloy na kami sa pag-akyat ng hagdan. Papunta sa kwarto ng aking biyanan. Ngunit habang paakyat ako, napalingon ako kina Tia Eva at Tio Filippo. At doon ko napansing may kakaiba sa mga tingin nila sa amin. Ate, napansin mo rin ba sila? Oo, napansin ko rin. Titig na titig sila sa atin. At yung mga tingin nila, kakaiba. Parang sinusuri nila tayo ng buong buo. Para bang hinuhukoy ang mismong pagkatao natin. Anong pinagbubulungan niyo dyan? Wala Arman. Nagugutom na rin kasi tong si Nayday, kaya kung ano-ano na lang yung binubulong sa akin. Oo, Kuya Arman, kumakalam na kasing sikmura ako eh. Nagugutom na ako. Mamaya kakain na tayo. Naganda na rin sila Tia sa baba eh. Puntahan na muna natin si Nanay sa taas. Kanina pa raw tayo hinihintay. Hindi namin sinabi kay Arman ang napansin namin dahil baka kung ano pa ang isipin niya. Baka sabihin pa niya ay sinisiraan namin ang mga kamag-anak niya. Ngunit hindi kami maaaring magkamali ng kapatid ko. Alam kong minsan ay hindi kami nagkakasundo ni Naida, lalo na pagdating sa ibang bagay tulad ng mga kutob at hinala. Pero nang makita namin ang mga kakaibang pagtitig na iyon, lalo na sa amin ng tiyahin at tiyuhin niya, alam namin na may kakaiba sa paraan ng pagtanggap nila sa amin na hindi namin matukoy. Nagpasya si Arman na katukin ng pinto ng unang kwarto sa ikalawang palapag. Pasok! Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Balak sana niyang sorpresahin ang kanyang ina. Pagkabukas nito, agad naming nakita ang aking biyanan na nakaupo sa isang tumba-tumba sa tabi na bintana. Agad kong napansin ang malaking umbok sa kanyang tiyan. Totoo nga, nagdadalang tao siya. Oh anak, kayo na pala yan. Bakit ngayon lang kayo dumating? Akala ko'y maaga kayo makakarating. Kanina ko pa kayo hinihintay. Napagod na nga ako kaya umakyat muna ako rito sa kwarto. Kumusta na kayo? Ay, nakakatuwa at nakarating kayo ng mas maaga sa inaasahan ko. Halika, lumapit kayo at nang makapagkwentuhan tayo. Ay, miss na miss ko na kayo. Kumusta ka, Nanay? Pasensya na kung ngayon lang kami nakarating ha. Nasiraan po kasi yung sasakyan na sinasakyan namin kaya napilitan na lang kami maghanap ng ibang masasakyan. Akala nga po namin aabuti na kami ng gabi. Pagdating sa bayan, nilakad na lang po namin papunta dito sa baryo. Ang mahal po pala ng pamasahe papunta rito sa atin. Mabilis naman po kaming maglakad, Nay. Kaya agad din kaming nakarating dito sa inyo. Eto, medyo hirap na ako maglakad dahil sa pagbubuntis ko. At saka totoo, anak. Mahal talaga ang pamasahe sa tricycle mula bayan hanggang dito sa atin. Tumataas na rin kasi ang presyo ng gasolina. Pero kung mabilis naman kayo maglakad, madali lang din talagang makarating sa lugar natin. Nora, ikaw, kumusta ka na? Binigyan ka ba ng problema nitong anak ko? Ay, sabihin mo sa akin kapag inaway ka nitong si Arman at kakastiguhin ko yan. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ko. Hindi pwedeng inaapi ka ng asawa mo. Pero alam ko namang mabait yan at maalaga sa'yo. Di ba, Arman? Nako, good boy ako. Ano ka ba, Nay? Mahal na mahal ko ang asawa ko. Wala akong dahilan para magloko. Mabuti naman at yan ang iniisip mo. Kasi kapag may problema kayo, hindi lang kayo ang apektado. Pati na rin ako. Kaya gusto ko, lagi kayong nagmamahalan at nagkakaintindihan. Ayos naman po ako, Nay. Mabait pong asawa tong anak nyo. Hindi po niya ako binibigyan ng problema. Takot niya na lang po sa akin. Nako, hindi po uubra kay ate pag nagloko yan si Kuya Arman. Siguradong maghahalo po yung balat sa telalupan. Mabuti naman at nakasama ka rin, Naida. Wala na po kasi kaming pasok sa eskwela ngayon. Kaya nakasama po ako rito. Ganun ba, Iha? Di sakto pala. Parang bakasyon mo na rin ang pagpunta rito. Huwag kang mag-alala hanggat narito kayo. Siguradong mag-e-enjoy kayo. Malayo ang lugar namin sa ingay at gulo ng syudad. Kaya tiyak na makapagre-relax kayo rito.
Kayo po, kamusta, Nay? Totoo po ba talaga na nagdadalang tao kayo? Hanggang ngayon, hindi pa rin po kami makapaniwala ni Arman na posible pa po kayo mabuntis sa edad niyong yan. Kahit ako, hindi rin makapaniwala na nabuntis pa ako sa edad kong 60. Parang milagro, hindi ba? Nung una, akala ko menopause na talaga. Kaya laking gulat ko nang malaman kong buntis ako. Pero sabi nga nila, kung para sa'yo, ibibigay ng Diyos kahit anong paraan. Kahit gaano pa ka-imposible. Nanay, kaya nga rin po kami napauwi rito ay para itanong kung sino ang ama ng pinagbubuntis ninyo. Siya po ba yung sinasabi niyong lalaki na nakilala niyo sa clan na sinalihan ninyo? Inay naman, kung kailan kayo tumanda saka pa kayo kumarengking. Ano po bang plano ng lalaking yun para sa inyo? Lalo na sa magiging anak ninyo. Pananagutan niyo ba kayo? Hindi sumagot ang aking biyanan. Sa halip, iniwasan niya ang tanong at iniba ang usapan. Ay nako, saka na lang natin pag-usapan yan. Halina kayo sa ibaba para makakain na tayo ng pananghalian. Nagpaluto ako ng mga espesyal na ulam kay Tio Felipo. Alam ko kasing darating kayo. Tamang-tama po. Kanina pa kasi kami nagugutom eh. Diyan ka magaling. Basta pagkain, hindi ka magpapahuli. Pero ako rin, Nay. Aminado ako. Kanina pa talaga kumakalamasik mura ako. Kanina pa nga nagbubulungan yung dalawang yan eh. Sabi nila, gutom na raw sila. Talaga? Gutom na nga siguro ang asawa mo pati ang hipag mo. Kaya halina kayo sa ibaba para makakain na tayong lahat. Siguradong masarap ang niluto ni Kuya Felipo. Nagpaluto ako ng sinigang na baboy at dinuguan. Wow! Paborito ko ang dinuguan, tita. Talaga? Paborito mong dinuguan? Ako noon, hindi ko talaga gusto ang dinuguan. Pero nang muli akong mabuntis, hinahanap-hanap ko na ito, lalo na kapag may halong mga laman loob. Sabay-sabay kaming kumain ng pananghalian. Kasama namin sa hapagkainan sina Tia Eva at Tio Felipo. Napansin kong panay pa rin ang makahulugang titig nila sa aming magkapatid, lalo na sa akin. Kaya kahit masarap ang mga pagkaing nakahain, ay hindi ako masyadong nakakain ng maayos. Pero ang kapatid kong si Naida ay tila walang pakailam sa mga nakatingin sa kanya. Wala siyang ginawa kundi kumain. Maayos naman na naging unang araw namin sa bahay ng aking biyanan. Maganda rin ang ipinapakitang pakikitungo sa amin ng mga kapatid niya. Kahit hindi pa rin ako panatag sa paraan ng kanilang pagtitig, lalong-lalo na sa amin ng Naida. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Ngunit habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba sa pagbubuntis ni Nanay Lisa. Isang gabi, nagising ako dahil sa naiihi ako. Marahan akong bumangon mula sa kama. Dahan-dahang lumabas ng kwarto at bumaba patungo sa banyo. Pagdaan ko sa may kusina, bigla akong napahinto. Sa gitna ng dilim, nakita ko si Nanay Lisa, ang aking biyanan. Nakaupo sa hapagkainan. Kumakain siya ng mag-isa. Dinig na dinig ko ang bawat nguya niya. Malakas. Para bang walang ibang tunog sa paligid kundi ang pagngasab niya ng kung anumang kinakain niya. Gabing-gabi na pero kumakain pa rin si Nanay. Ay, oo nga pala. Madaling magutom kapag buntis. Ay, mabuti pa si Nanay. Magkaka-baby na. Ako wala pa rin. Hindi pa kasi kami makabuo ni Arman. Ay, siguro may mali sa akin. O baka naman hindi palang tamang panahon. Pero paano kung hindi talaga? Paano kung hanggang dito na lang kami ni Arman? Ayoko makita siyang mawalan ng pag-asa. Pero ako mismo unti-unti na rin kinakain ng takot at pangamba na baka hindi na kami magkaroon ng anak. Hinalimutan ko ang pag-emote at nilapitan ko ang aking binan dahil gusto kong makita kung ano ang kinakain niya. Ang sarap kasi tingnan. Grabe siya kung umuya. Para bang wala ng bukas. Nay, gabi na po ah.
Ano po yung kinakain nyo? Mukhang masarap na sa... Diyos ko. Ano yung ginagawa nyo? Nanlaki ang mga mata ko. At parang tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan, Miss Ligaya. Nakita ko si nanay. Sarap na sarap siya sa pagkain ng hilaw na karne at mga laman loob. May tumutulo pang dugo sa mga bibig niya at yung hawak niyang puso tumitibok pa. Nang bigla nilang may malakas na yumugyug sa akin. Nora! Nora! Darling! Gising! Tora, ano ba? Ano bang nangyayari sa'yo, Nora? Ay, Diyos ko. Panaginip lang pala. Akala ko totoo na. Pinabangungot ka. Kanina ka pa sumisigaw habang natutulog eh. Ay, nakakatakot kasi eh. Si... O sino? Ano ba yung napanaginipan mo? Kung ganyan ka matakot. Hindi ko na lang sinabi kay Arman kung ano ang napanaginipan ko. Baka sumamalang loob niya kapag may sinabi akong hindi maganda tungkol sa nanay niya. At ayoko ng gulo. Wala, darling. Natakot lang ako sa napanaginipan ko. May kumakain ng hilaw na karne at mga laman loob. Pero hindi ko nakitang itsura. Madilim kasi eh. Ano? Kumakain ng hilaw na karne at mga laman loob? Ano yun? Parang cannibalism? Ano bang klase panaginip yan? Sige. Baka sobrang stress ka lang kaya kung ano-anong napapanaginipan mo. Dito ka na lang sa tabi ko. Nandito lang ako, ha? Tumango ako pero sa loob-loob ko. Sariwa pa rin sa isipan ko ang itsura ni Nanay Lisa. Kung paano niya kinain ang tumitibok na puso habang nakatitig sa akin. Pagkatapos ng bangungot ko kagabi, pinilit ko na lang kumalma. Mahigpit ang yakap sa akin ni Arman habang marahang hinihimas ang likod ko. Kalimutan mo na yung mga napanaginipan mo, mahal. Matulog na tayo ulit. Buti na lang at hindi nagising ang kapatid mo. Kung nagising yun, mag-aalala yun. Ay, mabuti pa nga. Ay, akala ko totoo na. Nakakatakot talaga. Kung alam mo lang, ang nanay mo na panaginipan ko. Ramdam ko ang init ng kanyang bisig habang yakap niya ako. Ngunit hindi pa rin maalis sa aking isipan ang malamlam na tingin ni Nanay Lisa habang umunguya ng mga hilaw na laman loob at puso. Pilit kong isinasantabi yung kaba. Pero bawat paghinga ko'y may kasamang takot na baka ang bangungot na yon ay hindi lang basta bangungot, kundi isang babala. Kinaumagahan, parang nawala na sa isip ko ang naging panaginip ko. Bumaba ako at nakita ko si Nanay Lisa na nakaupo sa sala. Abalang-abala sa pagbuburda. Nay, ang ganda naman po ng binuburda nyo. Maganda ba? Alam mo, itong pagbuburda ang libangan ko rito sa bahay. Marunong ka ba magburda, Iha? Nako, hindi po eh. Ilang beses ko na pong sinubukan pero wala pong hilig sa akin ang pagbuburda. Ay nako, madali lang, Iha. Kung gusto mong matuto, halika tuturuan kita. Talaga po? Ayos lang po sa inyo na turuan ako? Oo naman. Bakit hindi? Manugang kita kaya halika na tuturuan kitang magburda. Madali lang ito. Nako, mainit po kayo, Nay. May lagnat po ba kayo? Oh, lagnat? Wala naman ako lagnat. Eh bakit mo naman naitanong? Mainit po kasi ang balat niyo eh. Hindi niyo po ba nararamdaman? Mainit ang balat ko? Eh teka. Oo nga, mainit nga. Pero bakit ganun? Wala naman ako nararamdaman. Magpahinga na po muna kayo, Nay. Makapagod lang po kayo. Halina kayo, sasamahan ko kayo sa kwarto niyo. Sige na nga, Iha. Eh baka nga pagod lang ito. Salamat ha.
Matapos ko siyang ihatid sa kanyang kwarto, maya-maya'y dumating sina Arman at Naida galing sa pamimili. Kasama nila sina Tia Eva at Tio Filippo. Hindi ka ba naiinip dito, darling? Hindi ko namin isinama kasi alam naming nahihilo ka kapag ka maraming tao eh. Ang dami kasing namimili ngayon sa palengke. Tapos, naglakad na lang kami pa uwi para makatipid sa mamasahe. Naku ate, alam mo kung sumama ka, baka puro reklamo lang yung gawin mo. Ang dami kasing tao tapos ang init pa ng panahon sa bayan. Buti na lang medyo kumulimlim na nung pauwi na kami. Oh, bakit ganyan yung mukha mo? May problema ba? Arman, si Nanay Liza parang may lagnat. Ang init ng balat niya kanina eh. Kaya nga pinagpahinga ko muna sa kwarto niya. Ha? May lagnat si nanay? Hindi normal na parte ng pagbubuntis ang pagkakaroon ng lagnat. Lalo na kung mataas, delikado yan sa dinadala niya. Sandali ata, aakyatin ko siya sa taas. Kuya Filippo, ikaw na muna ang bahala sa mga pinamili natin at pupuntahan ko lang si Liza sa kwarto niya. Sige, Tia. Sasama kami ni Nora. Sinabi ni Arman na dating hilot si Tia Eva, kaya may alam ito pagdating sa pagbubuntis. Nang matingnan ni Tia Eva si Nanay Lisa, halata agad sa mukha niyang gulat. Liza, ang taas ng lagnat mo. Uminom ka kaagad ng maraming tubig. Pupunasan na muna kita ng maligamgam na bimpo. Ano bang nararamdaman mo? Nahihilo ka ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala nga ako nararamdaman eh. Normal lang. Wala namang sakit. Hindi ko rin alam kung bakit mainit ang katawan ko. Baka pagod lang ako. O siguro dala ng panahon. Huwag mo na akong alalahanin, Ate Eva. Ano? Wala kayong nararamdaman pero mainit ang katawan ninyo? Pwede ba yun? Kaya nga po, ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. Ano po kaya ang dahilan kung bakit mainit siya, pero wala naman siyang nararamdaman? Hindi ko rin alam, Iha. Baka may kinalaman sa pagbubuntis niya. Pupuntahan ko yung kakilala naming albularyo. Magtatanong ako kung anong nangyayari sa kapatid ko. Kasi kahit ako nahihiwagaan ako sa mga nangyayari sa kanya. Pwede ba? Huwag na kayo masyadong magpanik. Wala namang masamang nangyayari sa akin, kaya hayaan na muna natin. Kung lumalaman, saka na lang tayo mag-alala. Ayoko mabahala kayo nang wala namang dahilan. Hindi kami pwedeng hindi mag-alala, Nay. Dahil kakaiba tong nangyayari sa'yo. Mas mabuti nang malaman natin ang dahilan yan. Baka mamaya, seryoso na pala yan Para maagapan na rin natin. Walang nagawa si Nanay Lisa kundi ang pumayag sa gusto ni na Arman at ang kanyang mga tiyahin. Umalis si Tia Eva para sunduin ang albularyong kakilala niya. Pagbalik nila sa bahay, muli nilang tiningnan ang aking biyanan. Pagkatapos ay ikinagulat namin ang resulta. Ano? Walang lagnat si nanay? Oo, yan ang sabi ng albularyo. Normal naman daw ang temperatura ng katawan ni Nanay Liza. Paano nangyari yun? Bigla nilang nawala yung init sa katawan niya. Nakakapagtaka talaga. Kanina lang ang init-init ng balat niya tapos bigla naging normal. Baka ganun pala talaga kapag nagbubuntis. Kung ano-anong nangyayari sa katawan. Ang mabuti pa, huwag nyo na masyadong isipin yun. Ang mahalaga, maayos ang lagay ni nanay. Kinabukasan, inakala kong tapos na ang lahat at wala nang anumang kakaibang mangyayari. Ngunit nagkamali ako, Miss Ligaya. Dahil may matutuklasan pa ako tungkol sa aking biyanan. Oh, bakit ikaw ang nagluluto? Nasaan si Tio Filippo? Siya dapat ang nagluluto niyan Ako nagpresenta, darling. Nagpaalam kasi si Tia Eva at Tio Filippo. May importante raw silang pupuntahan sa bayan. Kaya hindi makakapagluto si Tio. Kaya ako na lang. Bakit? Ayaw mo na ba sa luto ko? Hindi naman sa ganun, darling. Ayoko lang na mapagod ka. Nandito ka sa probinsya para mag-relax, hindi para mapagod. Ayos lang ako. At isa pa, gusto ko rin ipagluto si Nanay Lisa. Alam ko kasi na paborito niya tong adobo, di ba?
Kaya inasahan ko na matutuwa siya kapag nalaman niyang adobo ang ulam. Oo, adobo ang paboritong ulam ni nanay, lalo na nung nabubuhay pa si tatay. Gustong-gusto niya yan kapag si tatay ang nagluluto. Maraming bawang at may halong dahon ng laurel ang adobo. Matapos akong magluto, inayos ko na ang hapag at tinawag ko si Nanay Lisa para kumain. Ilang saglit lang, bumaba siya mula sa kanyang kwarto at dumiretso sa kusina. Pero pagpasok niya, Ang baho! Ano ba yung niluto mo? Nakakasulasok ang amoy, ang sakit sa ilong. napatingin ako sa kanya at labis na nagulat. Hindi ko inakalang gano'n ang magiging reaksyon niya sa niluto kong adobo. Nagluto po ako ng adobong manok, Nay. Paborito niyo po ang adobo, di ba? Adobong manok? Ayoko nang amoy ng adobo. Ang sakit sa ilong. Ang baho. Alisin mo nga yun sa harap ko. Hindi ako kakain yan. Pabuti pa babalik na lang ako sa kwarto. Alisin mo agad yan. Ayoko nang maamoy ulit. Naiintindihan mo? Ikinuwento ko sa aking asawa at kapatid ang naging reaksyon ni Nanay Lisa sa niluto kong ulam. Ano bang nangyayari kay nanay? Dati paborito niya yung adobo pero ngayon nababahuan na siya. Parang weirdo naman nun. Hindi kaya nasabi niya yon dahil buntis siya? Alam naman natin na sensitibo yung pang-amoy ng buntis, di ba? Kaya unawain na lang natin siya. Baka hindi niya sinasadya at dala rin ang kondisyon niya yung pagiging irritable niya. Tama si Naida. Baka sobrang sensitibo lang talaga si nanay dahil nagbubuntis siya. Sayang. Pinaghirapan ko pa namang iluto to. Dinamihan ko pa talaga ng bawang para mas sumarap. Pero hindi niya pala nagustuhan. Sana pala iba na lang yung niluto kong ulam. Oo nga ate. Sana dinaguan na lang yung niluto mong ulam. Sabi ni nanay, gusto raw niya yun eh. Lalo na ngayon nagdadalang tao siya. At lalo na kapag may halong mga laman loob. Kaya mo na. Kami na lang ni Naida ang kakain ng adobo mo para hindi ka na magtampo. Hindi naman ako nagtatampo. Ang sakin lang, sayang at hindi matitikman ni Nanay Lisa ang luto ko. Special pa naman ang pagkakaluto ko ng adobo. Pero ayos lang. Magluluto na lang ako ng may sabaw para sa kanya. At yung sinasabi mong dinuguan, Naida, kahapon na yun ang ulam natin. Nakakasawa naman kapag yun ulit ang niluto ko. Bagamat nasaktan ako ng kaunti sa sinabi ni Nanay Lisa, naisip kong baka dala lang yun ang kanyang pagbubuntis. Kilala ko ang aking biyanan. Mabait siya at madaling pakisamahan. Kaya pinili ko na lang intindihin at huwag nang dibdibin pa. Ngunit hindi doon nagtatapos sa mga kakaibang pangyayari sa kanya. Naida! Naida! Nasaan ka ba? Naida! Ano yun ate Nora? Katatapos ko lang maligo may utos ka ba sa akin? Ipitas mo nga ako ng dahon ng pandan sa likod bahay. Ilalagay ko ang sinaing para mabango. Madali mo lang yung makikita malapit sa kulungan ng mga manok. Sige ate. Dali-daling lumabas ng bahay si Naida para sundin ang utos ko. Nasaan kaya rito yung dahon ng pandan? Ayun. Malapit nga sa kulungan ng mga manok. Ang baho naman dito. Amoy pupo ng manok, ang sakit sa ilong. Teka. Ano yun? Parang may kumakalas ko sa may kulungan ng manok. Maingat siyang lumapit sa pinagmumula ng tunog. Hanggang sa bigla na lang siyang natigilan sa nakita niya, Miss Ligaya. Si Tita Liza yun Diyos ko, bakit sakmal-sakmal niya yung leeg ng manok? Parang sinisip-sipan niya yung dugo nito. Ang mas lalo niyang ikinasinda ay nang matapos sa iri ng dugo ng manok, winakwak pa ng aking biyanan ang katawan ng kawawang hayop. Diyos ko, kinakain ng hanabuhay yung manok. Sa sobrang takot, nagmamadaling bumalik si Naida sa loob ng bahay para sabihin sa akin ang mga nakita niya. Ate Nora! Ate Nora!
Oh, nakuha mo na ba yung pinapakuha ko sa'yo? Eh bakit natataranta ka? Anong nangyari sa'yo? Ate Nora, si Tita Liza. Si Tita Liza. Anong tungkol kay Nanay Lisa? May nangyari ba sa kanya? Si Tita Liza, ate. Nakita kong kumakain ng buhay na manok. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo, ha, Naida? Kung ayaw niyo maniwala, halika. Puntahan natin sa likod bahay. Naroon siya sa loob ng kulungan ng manok. Naku, Naida, kapag niloloko mo lang ako, tatamaan ka talaga sa akin. Naistorbo mo pa ako sa ginagawa ko. Nagpunta kami sa may kulungan ng manok. Hindi na namin nakita roon ang aking biyanan. Pero tumambad sa amin ang 2 patay na manok. Gutay-gutay ang mga katawan at tila sinaid ang dugo. Diyos ko, sinong may gawa nito sa mga kaawa-awang manok? Maniwala ka sa akin, ate. Si Tia Lizang may kagagawan yan. Nakita ko rin kakaiba yung itsura niya. Nanlilisik yung mga mata niya tapos matutulis yung pangil. Para siyang aswang. Ano? Sa sinabi ni Naida, bumalik sa alaala ko ang isang masamang panaginip. Si Nanay Lisa. Sarap na sarap sa pagkain ng hilaw ng mga laman loob at puso. Puno ng dugo ang kanyang bibig. Habang ang mamatay ng lilisik at walang bahid ng pagkatao. Bawat kagat niya sa hilaw na karne ay sinasabayan pa niya ng ungol ng kasiyahan. Kung totoo yung sinasabi mo, hindi na tamang nangyayari sa kanya. Kailangan tong malaman ni Arman. Pagdating ni na Arman, Tia Eva at Tio Felipo, agad kong sinabing nakita namin ni Naida. Naku, mabuti at dumating na kayo. Si Nanay, Arman, si Nanay. Oh, anong nangyari kay nanay? Mainit na naman ba ang katawan niya? O nagwawala na naman dahil nagluto ka ng adobo? Hindi, nakita raw kasi ni Naida na kumakain ng hilaw na manok si Nanay sa likod bahay. Ano? Bakit naman kakain ng buhay ng manok si nanay? Anong kalokohan to, Nora? Hindi ako nagbibiro, kuya. Kitang-kita ko. Sinipsipan niya lahat ng dugo ng manok. Nakakatakot siya kanina. Parang wala siya sa sarili. Para sa ibang tao. Diyos ko. Hindi maaari. Hindi kaya... Hindi kaya. Nahawaan siya ng kalagma. Malaking problema to kapag ka nagkataon. Nagulat kami sa aming narinig. Kalagma? Ano yun? Anong kinalaman nito sa mga nangyayari kay nanay? Mayroon kasi kaming hindi nasabi sa'yo, Arman. Tungkol sa nanay mo. Kahit siya ay hindi niya sinabi sa'yo ang totoo. Ano yun, Tia? Anong hindi niyo sinasabi sa akin? Hindi tao ang nakabuntis sa kanya. Kundi isang aswang. Akala ko'y tapos na ang takot nang makita namin kumakain ng buhay na manok ang aking biyanan. Ngunit mas patindi pa pala ang kanyang sikreto. Ano? Sabihin niyo nga nagtitrip lang kayo. Joke lang ba itong lahat? Kung joke lang to, hindi ako nakikipagbiruan sa inyo, ha? Totoo ang sinasabi na Tia Eva mo. Aswang ang naging karelasyon ng nanay mo. Noong una akala namin ay tao ang lalaking yon. Pero isang gabi, habang pauwi ako mula sa bahay ng aking kumpare, may narinig akong tumatakbo sa di kalayuan. Napansin ko nagmamadali siya at parang may hinahabol. Dahil sa kuryosidad, sinundan ko yon. Laking gulat ko na lang nang makita ko kung sino yon. Ang nobyo ng nanay mo na si Wancho. Doon ko nasaksiyan kung paano siya nagpalit ng anyo. Walang halos ilong at napakalaki ng bibig na puno ng matutulis na pangil. Ang kanyang mga kamay ay parang sipit ng alimango at ang mga paa ay malalaki at mahaba. Ang nilalang na yun ay tinatawag na kalagpa. Isang sinaunang aswang na kadalasan naninirahan sa kasulok-sulukan na kagubatan. Lalo na sa mga lugar na mamasa-masa ang paligid. At posibleng nahawaan si Nanay Lisa ng pagiging aswang. At ang ipinagbubuntis niya ay
Ay, Diyos ko. Sinabi na rin yan sa akin ni Kuya Felipo. Noong una, hindi ako naniwala. Ngunit nang minsang nakita ko si Lisa na kumakain ng hilaw na karne sa loob ng kwarto niya, kinabahan ako at napagtanto ko na mukhang tama nga si Kuya. Nabuntis nga siya ng aswang. Ibig sabihin, alam niyo na pala na may kakaibang nangyayari kay Nanay Lisa? Bakit hindi niyo sinabi sa asawa ko? Karapatan niyang malaman yun dahil anak siya. Hindi niyo na dapat pinatagal pa. Kung tutuusin, baka kung maaga pa lang nasabihan kami, may nagawa pa kami para mapigilan to. Baka hindi na umabot sa ganitong sitwasyon. Sasabihin na sana namin ni Kuya Felipo sa inyong natuklasan namin. Kaso nagdadalawang isip kami dahil hindi namin alam kung paano namin sasabihin kay Arman. Bukod pa rito, inisip ko rin noon na ang nakita kong pagkain niya ng hilaw na karne ay baka bahagi lamang ng kanyang paglilihi. At ang totoo, mas mabuti sana kung hindi muna kayo dumalaw rito. Dahil sa nangyayari sa nanay mo, Arman, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng asawa mo at ng kapatid niya. Nangangamba kami sa posibleng mangyari. Ang ibig sabihin, kaya pala iba ang tingin niyo sa aming magkakapatid nung dumating kami rito. Ay dahil nangangamba kayo para sa amin? Eh bakit sa amin lang? Hindi ba kayo nangangamba para kay Arman at para sa inyong mga sarili? Dahil hindi magagawang saktan ni Lisa ang sarili niyang anak at kami mga kapatid niya. Mas matimbang ang dugo kaysa ang gutom ng isang aswang. Pero hindi ganoon sa ibang tao. Kapag hindi niya makontrol ang sarili niya, kayo ang posibleng unang maging punterya. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ninyo. Si nanay lang makakapagsabi ng totoo. Nasaan siya? Hindi namin alam, Kuya. Hindi na namin siya naabutan ni Ate Nora sa may kulungan ng manok. Sa itaas, nasa kwarto niya. Dali-dali kaming umakyat sa kwarto ng aking biyanan. Nakita namin bukas ang pinto, kaya agad na kaming pumasok. Laking gulat namin nang makitang nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba at nakatingin sa labas ng bintana. Nay, anong ginagawa ninyo? Sabi nila Nora at Naida, may ginagawa raw kayo sa mga alaga nating manok. Ano bang sinasabi mo, anak? Eh kanina pa ako nakaupo rito at nagbuburda. At ano naman ang gagawin ko sa mga manok natin? Nay, magsabi po kayo ng totoo. Ano po ang ginawa ninyo sa mga manok? Nakita raw po kayo nitong kapatid ko na kinakain nyo ng buhay ang mga manok. Ano? Nora, iha, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Totoo po yun, tita. Nakita ko po kayo. Kinakain niyo ng buhay ang mga alaga ninyong manok at sinisipsip niyo pa yung dugo nila. Nanlalaki pa ang mga mata ni Naida habang binabalikan ang nakita niya sa likod bahay. Tapos, nanilisik yung mga mata niyo. Parang, hindi kayo yun, tita. Parang ibang tao. Ano? Ano bang pinagsasasabi niyo riyan? Ni hindi nga ako lumalabas ng kwarto ko. Nahihibang na ba kayo? Nakita namin na tumayo siya mula sa kinauupuan at humarap sa amin. Laking gulat ni Naida nang makita na walang bahid ng dugo ang suot nitong damit. Kanina, puro dugo yung damit niyo. Dahil sa pagngasab niyo sa manok. Pero nasa ng... Ano bang kalokohan ang pinagsasasabi niyo? Hindi nga ako umaalis ng kwarto ko. At bakit naman ako kakain ng buhay na manok? Ni hindi pa naman ako nababaliw, no? Pero, Lisa, wala ka bang ibang nararamdaman sa pagbubuntis mo? Ano namang kakaibang mararamdaman ko, Ate Eva? Ito yung karaniwang nararamdaman ng mga buntis. Yung naglilihi, ganon. Sigurado ka, Lisa, na wala kang ibang nararamdaman. Sabihin mo sa amin ang totoo para matulungan ka namin. Ano? Isa ka pa? Kuya Felipo, anong tulungan? Hindi ko kailangan ng tulong. Tsaka ano ba kayo? Bakit ba ganyan ang mga sinasabi niyo sa akin? Nay, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Alam ko may nililihim ka sa akin. Anong ibig mong sabihin, anak? Anong inililihim? Pwede ba, Nay? Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Kilala mo ako. Ayoko na may tinatago sa akin. Ayoko na may nililihim sa akin, kaya magsabi ka na.
Totoo ba na hindi tao ang nakabuntis sa'yo kundi isang aswang? Aswang nakalagma? Sa sinabi ni Arman, nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng aking biyanan. Tumalim ang mga mata nito at para bang isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan namin, Miss Ligaya. Ang dating maamo nitong titig ay napalitan ng matinding galit na halos bumabaon sa aking balat. Sino bang baliw ang nagsabi sa inyo niyan, anak? At anong aswang ang sinasabi mo? Hindi aswang si Wancho. At Wancho pala ang pangalan ng ama ng pinagbubuntis mo. Sino ba talaga ang Wancho na to? Gusto kong makilala ang lalaking yun, Nay. Ang totoo, wala na kami, anak. Natuklasan ko na meron pala siyang pamilya. Ayoko sirain yun, kaya ako na ang nakipaghiwalay sa kanya. Kaya mo ba siya hiniwalayan ay dahil alam mo ng aswang sa Liza? Aswang ang nakarelasyon at nakabuntis sa'yo. Sabihin mo na sa amin ang totoo. Wala akong aaminin, Ate Eva. Dahil wala naman talaga. Alam nyo, mabuti pa tapusin na natin ang diskusyon na ito. Nasistress lang kami ng baby ko sa inyo. Lumabas na kayo ng kwarto ko at gusto ko lang magpahinga. Pero Nay, Iwanan nyo na ako ngayon din. Wala kaming nagawa kundi lumabas ng kwarto. Wala rin kaming nakitang ebidensya na magpapatotoo sa bintang namin ni Naida. Laking pagtataka namin. Paano siya nakapagbihis agad at nakapunta sa kwarto niya ng ganun kabilis? Samantalang nagdadalang tao siya. Naging tahimik ang gabing yun. Walang sino man ang gustong magsalita. Kahit ang asawa ko ay hindi kumakausap. Si Nanay Lisa ay hindi na lumabas ng kwarto hanggang sumapit ang hapunan. Sa kwarto na lang siya nagpahatid ng pagkain. Ako mismo ang nagdala nito sa kanya. Nay? Nay Liza? Narito na po ang hapunan nyo. Iniakyat ko na lang po rito. Ipatong mo na lang sa mesa riyan. Tapos lumabas ka na. Opo, Nay. Nakita ko siyang nakahiga sa kama. Nakatalokbong ng kumot. Hindi ko na siya pinansin. Pagkalapag ko ng pagkain sa mesa, ay agad akong lumabas ng kwarto niya. Bandang 12:00 ng hating gabi. Hindi ko inaasahan na muli akong magkakaroon ng masamang panaginip. Ang bango nitong niluto kong lugaw. Siguradong magugustuhan to ng biyanan ko. Nay Lisa? Nay Lisa? Pinagluto ko po kayo ng lugaw. Papasok na po ako sa kwarto nyo, ha? Pagpasok ko sa loob, Nay Lisa? Diyos ko. nangilabot ako nang makita ko ang aking biyanan. Nakahiga sa kama, walang saplot at nakabukaka. Mula sa kanyang pagkababae, kitang-kita ko ang unti-unting paglabas ng isang nakakatakot na nilalang. Halimaw! Halimaw! Nakakatakot ang maliit na nilalang na iwan. Kulay putik na may halong dilaw ang balat. Bilog na bilog ang mga mata. Walang ilong. At may malaking bibig na puno ng matutulis na pangil. Ang mga kamay nito ay parang sipit ng alimango. At ang mga paa ay malalaki at mahahaba na siguradong kapag humakbang ay mag-iiwan ng malaking bakas sa sahig. Habang gumagalaw, naririnig ko ang nakakakilabot na langit-ngit ng mga buto nito at ang pag-ungol na para bang may nagdurusang kaluluwa na pilit na lumalabas mula sa kailaliman ng lupa. Halimaw! Halimaw! Anak mo na, Elisa! Halimaw! Diyos ko, masamang panaginip na naman. Pero
Parang totoo. Mabuti na lang hindi nagising si Arman, kundi magtatanong na naman siya tungkol sa napanaginipan ko. Nakaramdam ako ng uhaw kaya naisip kong lumabas ng kwarto at kumuha ng tubig sa kusina. Bababa na sana ako sa hagdan nang marinig ko ang boses ng aking biyanan mula sa loob ng kanyang kwarto. Huwag ka munang lalabas, anak. Huwag muna. Si Nanay Lisa yun ah. Kinakausap niya yung sanggol na nasa sinapupunan niya. Titingnan ko sana kung ano ang ginagawa niya sa loob. Pero nang hawakan ko ang doorknob, hindi yun mabuksan. Tila nakasara ito mula sa loob. Totoo kaya na aswang ang ipinagbubuntis niya? Isa lang ang solusyon para malaman ko. Mabuti na lang at natutuhan ko yun sa aking Lola Amelia bago siya pumanaw. Naalala ko nung nabubuhay pa ang aking lola. Nabihasa sa tradisyonal na panggagamot. Sabi niya, para malaman kung aswang ang pinagbubuntis ng isang babae, kailangan pahira ng bentidadong langis ang tiyan nito. Kapag umusok daw ang tiyan, ibig sabihin, aswang ang nasa loob ng sinapupunan. Mabuti na lamang at binigyan niya ako noon ng isang maliit na bote ng bentidadong langis. Lagi ko tong dala tuwing bumabiyahe. Dahil magaling din ito sa sakit ng ulo kapag ipinapahid sa sentido. Kinagabihan, tulog na ang lahat. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto ng aking biyanan. Sinilip ko kung bukas ang pinto. At maswerte ako dahil ito'y bukas nga. Siguro nakalimutan niyang isara sa loob. Ngayon ko na magagawa ang plano ko. Pagpasok ko, nakita ko ang biyanan kong mahimbing na natutulog. Mukhang tulog na tulog siya. Malalaman ko na ang totoo. Hindi ko sinabi kay Arman ang balak kong gawin. Baka magalit lang siya at sabihin kung ano-ano na naman ang naisip ko. Ipapaliwanag ko na lang sa kanya kapag sigurado na ako. Mula sa aking bulsa, dahan-dahan kong inilabas ang maliit na bote na may lamang bentitadong langis. Konting pahid lang nito sa tiyan mo, Nay. Malalaman ko kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi. Maingat kong pinahira ng langis ang kanyang namimilog na tiyan. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko, Miss Ligaya. Umuusok ang tiyan ni Nanay Lisa. Totoo nga. Totoo nga na aswang ang pinagbubuntis niya. Kahit malakas ang boses ko, hindi man lang nagising ang biyanan ko sa ginawa ko. Ngunit may narinig akong impit na pag-iyak mula sa kung saan. Nakakakilabot. Parang iyak ng maliit na demonyo. Dali-dali akong lumabas ng kwarto para gisingin ang asawa ko, ang kapatid kong si Naida, pati sina Tia Eva at Tio Felipo. Bilisan niyo. Sumama kayo sa akin. May dapat kayong makita. Bakit, darling? Anong nangyayari? Ate, naantok pa ako eh. Saan mo ba kami dadalhin? Basta makikita niyo. Sa kwarto ni Nanay Lisa. Dinala ko sila sa kwarto ni Nanay Lisa at ipinakita kong umuusok na tiyan nito dahil sa ipinahid kong bentitadong langis. Tingnan niyo. Umuusok ang tiyan ni Nanay Lisa sa ipinahid kong benditadong langis. Ibig sabihin aswang nga ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Oo nga, umuusok nga. Saan mo naman natutunan yung mga yan? Kay Lola Amelia nung nabubuhay pa siya. Sinabi niya sa akin na para malaman kung ang ipinagbubuntis ng isang babae ay aswang, dapat ipahid sa tiyan niya ang benditadong langis. Kapag umusok, aswang ang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Aswang nga ang pinagbubuntis ni Nanay Lisa. Pero teka, bakit hindi pa nagigising si tita kahit umuusok na yung tiyan niya? Oo nga na. Nay! Nay! Gising! Kumising ka! Umuusok ang tiyan mo!
Pero kahit anong pagising ni Arman sa kanyang ina, wala pa rin. Hindi ito nagigising. Bakit ayaw niyang magising? Humihinga naman siya at may pulso Pero bakit ayaw niyang gumising? Hindi kaya may kinalaman yung aswang sa loob ng tiyan niya? Baka inuunti-unti na itong kainin yung mga laman loob ni tita. Sa palagay ko hindi naman ganun, Naida. Kanina nang pahiran ko ng langis ang tiyan niya, parang may umiyak na kung ano sa loob. Hindi ako sigurado. Pero parang nanggaling yun sa loob ng tiyan ni Nanay Lisa. Sige nga, lagyan mo ulit ng langis ang tiyan niya, Iha. Muli kong pinahira ng betitadong langis ang tiyan ni Nanay Liza. Muli itong umusok. At kasabay noon ay muling sumabay ang kakaibang ingay. Oo nga, ate. Parang umiiyak na demonyo. Saan nagagaling yun? Parang galing sa tiyan ni nanay. Parang may umiiyak sa loob. Yung aswang na nasa sinapupunan niya, sa kanya nanggaling ang boses na yun. Siguro nasasaktan siya sa tuwing pinapahira ng benditadong langis ang tiyan ni Lisa. Ano naman ang maaari natin gawin kapag tuluyang nawala ang aswang na yun sa loob ng tiyan ni nanay? Hindi ko alam kung paano mawawala o mapapatay ang aswang na sanggol. Ang tanging alam ko lang ay kung paano malalaman kung aswang ang dinadala sa sinapupunan. Mayroon akong alam na paraan. Ano yung tito? Anong paraan yan? Para malaman natin kung paano mapapatay ang aswang na nasa loob ng sinapupunan niya at kung bakit hindi pa rin siya nagigising kahit anong gawin natin. Kailangan natin ng tulong ng isang bagay. Kuya, huwag mong sabihin gagamitin mo ang... Tama ka, Eva. Gagamitin ko ang aklat na itim. Laking gulat namin sa sinabi ni Tio Filippo. Ano kaya ang aklat na itim na tinutukoy niya? Ano po yung aklat na itim, Tio? Ang aklat na yun ay binana naming magkapatid mula sa lola at lolo mo na manunugis ng aswang. Ginamit nila ang aklat na itim upang puksain ang mga aswang kahit ang mga hindi pa ipinaganganak dahil nakapaloob dito ang mga pangontra, dasal at ritual na panlaban at pamatay sa kanila. Ano? Ngayon ko lang po nalaman na manunugis pala sina lola at lolo noon. Ni minsan hindi nabanggit sa akin ni nanay ang tungkol dyan. Sinadya naming ilihim sa'yo. Gusto namin maging normal ang buhay mo. Hindi namin tinanggap ang pagiging manunugis dahil lahat kami, pati ang nanay mo, gusto ng tahimik na buhay para sa'yo. Pero itinago ko ang aklat na itim dahil ako ang panganay. Hindi ko akalaing darating ang panahon na magagamit pa natin ito ngayon. Nasan po yung aklat na sinasabi niyo, Tio Filippo? Kailangan nating magmadali bago mahuli ang lahat. Nasa kwarto ko. Sandali, kukunin ko lang. Kinuha ni Tio Filippo ang tinutukoy niyang aklat na itim. Dahan-dahan niya itong binuklat at nagsimulang magbasa mula sa mga pahina nito. Nakasaad dito na may dalawang paraan para mapigil ang pagsilang ng aswang. Una, gamit ang apoy at sinaunang dasal. Paano naman po natin gagamitin ang apoy at sinaunang dasal na yan? Para mawala yung nasa sinapupunan ni nanay. Ayon dito sa aklat, dapat gawin ang seremonya sa pagsapit ng 3:00 na madaling araw. Kailangan ng 3 apoy na nakapalibot sa buntis. Maaaring 3 kadilang itim na may sindi o 3 gasera. Habang nagliliyab ang apoy, sabay nabibigkasin ang sinaunang dasal mula sa mga bantay na kabundukan na nakatala dito sa aklat. Sa bawat ulit ng dasal, humihina ang kapit ng sanggol hanggang mapilitang lisanin ang sinapupunan para hindi siya masunog ng liwanag at init ng banal na apoy. May ganyan pala na paraan para maalis ang aswang na sanggol sa sinapupunan ng isang babae. Posible pala talaga. May isa pang paraan. Ngunit ito ang pinakamadilim at pinakamapanganib sa lahat. Sa ritual na ito, ang ina mismo ang ihahain bilang huling pagkain ng sanggol. Ano? Ibig sabihin, si nanay na mismo ang isasakripisyo? Isang sagradong kabaong nayari sa kahoy ng puno ng balete at iiwan sa gitna ng gubat. Doon siya hihintayin ng mga nilalang mula sa kabilang buhay. Kapag tuluyan na kinuha ng mga espiritu ang ina,
Kasama nitong mawawala ang aswang na sanggol. Ngunit kapalit nito ay ang buhay ng ina. Isang sakripisyong ginagawa lamang ng mga pamilyang lubos ng desperado. Hindi ako papayag na isasakripisyo si nanay. Doon tayo sa unang paraan. Hindi ko hahayaan na pati siya mawala. Gaano naman po kayo kasigurado na mamamatay yung aswang na sanggol sa sinapupunan ni tita kapag ginawa niyo yung paraan na yun? Hindi ko alam, Mia. Ngayon pa lang natin masusubukan ang paraang yon. Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Isagawa na natin ng ritual para maalis na sa sinapupunan ni Nanay Lisa ang sanggol na aswang. Pero, teka lang. Hindi pa nasasagot yung isa ko pang tanong. Bakit hindi pa nagigising si nanay? Ito, Arman. Mabuti na lang at may nakasaad dito. Ayon sa aklat, kapag ang buntis ay may aswang na sanggol, kain itong talian ang kaluluwa ng ina para hindi ito magising. Kapag pinahira ng benditadong langis ang tiyan, nasasaktan nga ang aswang ngunit hindi nito agad pinakakawala ng ina. Sa halip lalo nitong inilulubog ang diwa ng ina sa tinatawag nilang pangingibabaw ng dilim. Isang espiritual na pagkakakulong kung saan buhay ang katawan ngunit ang kaluluwa naman ay nakabitin sa pagitan ng panaginip at kamatayan. Diyos ko po, yun paling dahilan kung bakit hindi pa rin nagigising si tita. Nakakatakot naman. Habang binabasa ni Tio Filippo ang aklat, mas lalo naming nauunawaan ang matinding panganib na dala ng sanggol na aswang sa sinapupunan ni Nanay Lisa. Kaya nararapat lang itong mawala. Sinasabi rito, habang tulog ang ina, mas madali para sa aswang na sumipsip ng lakas mula sa kanyang dugo at laman upang lalo pa itong lumakas bago isilang. Ang benditadong langis ay panandaliang sagabal lamang. Hindi nito tuluyang mapuputol ang lakas ng aswang hanggat hindi natatagpuan at nasisira ang tinatawag na ugat ng dilim. Isang itim na hibla na nagdurugtong sa sanggol at sa puso ng ina. Hanggat hindi yun napuputol, mananatiling bihag ang kaluluwa ng ina sa malalim na antok. Eh paano kung malaman ng ama ng sanggol ang gagawin natin sa anak niya? Siguradong manggugulo siya. Hindi niya hahayaan na may gawin tayong masama sa anak niya. Wala ba tayong paraan para pigilan siya? Hindi siya makakalapit kay Lisa o kahit sa atin kapag isinagawa na natin ang ritual. Nasa aklat din ang sagot. Kailangan natin gawin ang tinatawag na pader ng apoy at usok. Paano po natin yung gagawin, Tio? Bago namin simulan ang ritual, isinagawa muna namin ang mga hakbang para hindi makalapit o makapanggulong aswang na ama ng ipinagbubuntis ni Nanay Lisa. Base sa mga ipinaliwanag at itinuro sa akin ni Tio Filippo, gumuhit ako ng bilog sa lupa sa paligid ng lugar kung saan gaganapin ang ritual gamit ang uling. Nilagyan ko ito ng abo mula sa sinunog na buto ng manok, dinurog na balat ng bawang, asin at ilang patak ng benditadong langis. Pagkatapos, nagtulos kami ng 4 na kandila sa 4 na direksyon: hilaga, timog, silangan at kanluran. At nagsunog ng tuyong dahon ng kamangyan sa tabi ng mga kandila bilang proteksyon laban sa anumang panganib. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, saka namin sinimula ng ritual kay Nanay Lisa. Ngunit habang isinasagawa namin ito, biglang sumingaw sa hangin ang nakakakilabot na pag-angin mula sa labas ng bahay. Ano yun? Nakakakilabot naman yun. Sana yun. Nariyan na sa labas ang ama ng sanggol. Talaga po? Nasa labas na ang aswang? Oo, pero hindi siya makakapasok dito. Protektado tayo na ginawa nating pangontra. Ang walang iya. Gusto pang mangialam, ha? Pwes hindi ka magtatagumpay. Hindi maisisilang ni nanay ang halimaw ninyong anak. Narinig naming mas lalo pang lumakas ang pag-angin. Tila handang sumugod na namang oras. Maya-maya, biglang nagising si Nanay Lisa at napadaing sa sakit. Gising ka na, nanay. Anong nararamdaman mo? Ah!
Ang sakit! Ang sakit na tiyan ko! Kasabay ng sigaw ni nanay, isang malakas na hangin ang dumaan at biglang nagpawala sa apoy ng mga kandilang nakasindi. Ano nangyari? Bakit namatay yung mga nakasinding apoy sa kandila? Saan galing ang malakas na hangin? Sarado lahat ng bintana. Paano nakapasok yun? Sindihan na ninyo ang kandila. Bilisan ninyo. Hindi dapat makapasok ang aswang. Diyos ko, hindi ko inaasahan na napakalakas na kanyang presensya. Nagawa niyang patayin ang sindi ng mga kandila. Nagmamadali naming sinindihan ng mga namatay na kandila. Pero nakakaisa pa lang ako nang biglang umihip ulit ang malakas na hangin na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Buwisit na hangin to! Saan ba ito nagmumula? Maya-maya, biglang bumukas mag-isa ang bintana at mula roon, pumasok ang napakalakas na hangin. Hindi. Nakapasok na ang aswang. Nakapasok na ang kalagma. Ano? Nakapasok na ang aswang? Nasaan? Ay, Diyos ko, Arman! Anong gagawin natin? Nakapasok na raw ang aswang! Hindi mo malalapitan si nanay! Hoy! Aswang! Ako ang harapin mo! Dadaan ka muna sa aking hayop ka. Matanda na ang nanay ko, binuntis mo pa? Walang iya ka! Maya-maya, may narinig kaming nakakakilabot na pag-angil sa loob ng bahay, Miss Ligaya. Totoo nga, nakapasok na nga ang aswang. Wancho! Ang anak natin! Wancho! Ang sakit na tiyan ko! Nay! Huwag mo tawagin ang hayop na yan! Hindi ka napapagay sa lalaking yan! Titiyakin ko mawawala ang halimaw ninyo, anak! Matatapos namin ang ritual! Hayaan mo na kami, anak. Anak ko rin to. Kapatid mo siya. Hindi, Nay! Hindi tao ang nasa sinapupunan mo! Isa yung demonyo! Halimaw! Hindi na dapat mabuhay sa mundo, kailangan niyang mawala! Sa sinabi ni Arman, bigla na lang may kung anong puwersang tumulak sa kanya. Malakas siyang napasubsob sa sahig. Arman! Ano nangyayari sa'yo? Ang aswang ang may gawa niya kay Arman. Hindi natin siya nakikita. Gumagamit siya ng tagabulag. Hindi lang malakas. Matalino pa ang halimaw. Paano po natin siya matatalo? Mukhang malakas siya at hindi ordinaryong aswang lang. Nabasa ko yan kanina sa aklat na itim, Nora. Kailangan natin ng iyong bendetadong langis. Yun lamang ang makakapagpawala sa kanyang tagabulag. Kapag wala na yun, madali na natin siya makikita at malalabanan. Kayo naman, Eva, Naida, ipagpatuloy niyo ang paggawa sa ritual. Bilisan ninyo! Oo, Kuya Felipo. Halika, Naida. Ituloy natin ang ritual. Dali-dali kong kinuha ang bendetadong langis gaya ng sinabi ni Tio Felipo. Tio Felipo! Anong gagawin ko rito sa benditadong langis? Isaboy mo sa hangin ang bendetadong langis. Ang hangin na narito sa loob ng bahay. Siya ang aswang. Dapat mawala ang tagabulag niya. Napalingon ako kay Arman at nakita kong para bang may kung sinong sumasakal sa kanya. Hayop! Bitiwan mo ang asawa ko! Halimaw ka! Sa pagsaboy ko ng peditadong langis sa hangin, nakarinig ako ng malakas na pag-angil na tila nahihirapan. Nasasaktan ng halimaw. Nasaktan ng aswang! Arman, halika rito! Lumayo ka sa kanya! Bilisan mo! Mawawala na ang tagabulag niya! Anong ginagawa mo? Bakit siya nasasaktan? Sinabuyan ko siya ng benditadong langis. Yun ang sabi sa akin ni Tio Felipo. Magaling iya. Naisara mo ang kanyang tagabulag. Hindi nagtagal. Lumitaw ang tunay na anyo ng aswang, Miss Ligaya.
Kitang-kita ko ang makapanindig balahibo niyang itsura. Mga matang bilog na bilog at ang kanyang napakalaking bibig na puno ng matutulis na bangil. Akala mo siguro may tatago mo sa pamamagitan ng tagabulag at totoong mga nyo? Pwes nagkakamali ka! Hindi kami papayag na maisilang ng kapatid ko ang halimaw na inyong anak! May kung anong inusal na dasal si Tio Filipo na hindi ko maintindihan. Pagkatapos banggitin ni Tio Filipo ang isang dasal na hindi ko maintindihan, bigla nilang namilipit ang aswang. Narinig namin ang nakakakilabot na hiyaw mula sa kanya. Ano po nangyayari sa kanya? Nasasaktan na siya. Ang dasal na inusal ko mula sa aklat na itim nagpapahirap sa kanya. Ngunit kahit nahihirapan, nagawa pa rin makatayo ng aswang at akmang susugod kay Tio Filipo. Subalit agad niya itong napigilan nang muli niyang bigkasin ang dasal. Sawarik tolim drahim. Obrakta, lumain sila. Urindaleg asmarokta. Tintra, oslan, magtalura. Sa ilaw ng apoy sa usok ng hangin, ibalik ka sa kadiliman! Muling nabilipit ang aswang. Tila sumasakit ang buo niyang katawan hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Samarik tolim drahim. Obrakta, lumain sila. Urindaleg asmarokta. Bitraoslen, magtalura. Sa ilaw ng apoy, sa usok ng hangin, ibalik ka sa kadiliman! Sinubukan pang gumapang ng aswang papunta sa higaan ni Nanay Lisa. Pero biglang sinabuyan ni Tio Filipo ng asin at dinikdik na dahon ng kamangyan ng halimaw. Mamamatay ka na, aswang! At isusunod na namin ang anak mo! Umusok ang katawan ng aswang. Hindi na siya nakabalik sa anyong tao pa. Ilang sandali pa, nag-apoy ang buong katawan niya hanggang sa matupok siya at maging abo. Patay na ang aswang! Patay na nga man ang ipinagbubuntis ni Nanay Lisa! Ang galing ninyo! Natalo ninyo at napatay ninyo ang aswang! Magpasalamat tayo kay Tio Filipo at lalo na sa itim na aklat. Kung hindi dahil dito, hindi natin matatalo ang aswang. Hindi pa tayo dapat magsaya. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa natin napapatay ang aswang sa loob ng sinapupunan ng aking kapatid. Eva, Naida, nagawa niyo ba ang pinapagawa ko? Kanina pa namin paulit-ulit na inuusan ni Naida ang sinaunang dasal. Pero para walang nangyayari. Hindi ito tumatalab. Ano? Bakit hindi umepekto? Yan ang mga nakalagay dito sa aklat na itim. Sige nga, bigkasin niyo ulit ang dasal. Ito, kuya. Ito yung binabasa namin ni Naida. Nang silipin ni Tio Filipo ang dasal na inuusal ni na Tia Eva at Naida, bigla siyang natawa ng konti at umiling. Kaya pala hindi umeepekto dahil kulang. Hindi buo ang dasal. Nasa susunod na pahina ang karugtong. Hindi niyo kasi tinitignan mabuti. Nako, ganun po ba? Kaya pala walang nangyayari sa mga dasal namin. Kulang pala. Oo nga ano. Lintik na yan kaya pala walang bisa. Yung pala'y nasa kabila ang karugtong. Ako na nga ang gagawa. Kayo, panatiliin niyo lang nakasindi ang apoy ng mga kandila. Huwag ninyong hayaang mamatay. Patay na ang aswa kaya wala nang gagambala sa atin. Dominus Exceliorum, Sapienta, Verum, Lux Divina, Custodi Corpus et Animam, Exila, Tenebrae, Pered Malum, Sancta, Mater, Protegam Vitam, Arcana, Arcana, Arcana! Nora, upang mas maging epektibo ang ginagawa natin, muli mo pahiran ang bitidadong langis at Chanilisa. Sige po. Nang lapitan ko ang aking biyanan, nakita kong nakahiga pa rin siya sa kama. Ngunit nakatali na ang kanyang mga kamay upang hindi ito makawala. Nagwawala siya at pilit na nagpupumiglas.
Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako pakiusap! Nahihirapan ako! Nay, patawarin mo kami ha. Pero hindi ka namin pwedeng pakawalan. Kailangan na mawala ng aswang na sanggol na nasa sinapupunan mo. Tulad ng nangyari sa kanyang ama. Hindi niyo magagalaw ang anak ko! Kung napatay niyo si Wancho, hindi niyo mapapatay ang anak namin! Hindi! Hindi maaari yun. Kailangan mawala ang sanggol na yan. Hindi namin hahayaan na maisilang mo yan. Mag-aasik lang yan ang lagim eh. Hindi! Sakit na tiyan ko! Hindi kaya manganganak na si Nanay Lisa? Baka nais nang lumabas ng aswang na sanggol mula sa kanyang tiyan. Hindi natin hahayaan na mangyari yan. Nakasaad din sa aklat na itim na mas magiging mabisa kung pagkatapos na pigkasin ang sinaunang dasal ay papahira ng bindetadong langis at tiyan ng buntis. Kapag nagawa natin ito, manghihina ang aswang na sanggol at tuluyan ito mamamatay. Ito na po ang benditadong langis. Ipahid ko na po ba sa kanya? Oo, iya, bilisan mo. Makakatulong yan sa pagpuksa ng sanggol na halimaw. Agad kong pinahira ng langis ang bilog na tiyan ni Nanay Lisa. Pagdampi pa lang ng langis sa kanyang balat, bigla itong umusok na para bang may sinusunog mula sa loob. Ang inat! Tigilan niyo ang ginagawa niyo! Huwag niyo saktan ang anak ko! Huwag ang anak ko! Nahitisin mo. Para sa ikabubuti mo to. Ang nasa tiyan mo, hindi tao kundi isang halimaw. Kaya kailangan nito mawala. Hindi niyo naiintindihan. Ang sanggol na ito ay anak namin ni Wancho. Kahit ano pang sabihin niyo, dugo at laman ko siya. Anak ko siya at wala kayong karapatang kitilin ang buhay niya. Kahit pa sabihin ninyong isa siyang halimaw para sa akin, isa pa rin siyang tao. Isa pa rin siyang biyaya. Hindi, Nay. Hindi mo isisilang ang sanggol na yan. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na kapatid ko ang aswang na yan. Delikado yan. Kung hahayaan nating mabuhay yan, sisirain niya ang buhay natin at magiging banta pa yan hindi lang sa atin, kundi sa buong baryo. Mas pipiliin kong mawala siya kaysa makita kong maging ina ka ng isang halimaw. Mas lalo naming hinigpitan ang pagkakahawak namin sa kamay ni Nanay Lisa habang siya'y nagpupumiglas. Nanginginig ang buong katawan niya at dama ko ang matinding hirap na kanyang tinitiis. Ilang saglit pa, muli siyang napasigaw ng ubod ng lakas. Ang tiyan ko! Ang sakit! Huwag! Huwag niyo kami bahirapan ng anak ko! Huwag! Nakikiusap ako! Hindi ko hahayaan na makita si nanay na ganito. Kasalanan to ng aswang na yun eh. Hindi sana nagkakaganyan si nanay kung hindi dahil sa kanya. Nararapat lang na mamatay siya. Hayop siya. Tibayan mo ang loob mo, Arman. Magtatagumpay tayo na mapuksa ang halimaw na yan. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Kung bibiguin natin ang ritual, kapahamakan ang naghihintay. Hindi lang sa pamilya natin kundi sa buong baryo. Kaya ngayon, kailangan natin itong tapusin na naman ang mangyari. Maya-maya, mas lalo pang namilipit sa sakit ang aking biyanan. Lumakas ng lumakas ang kanyang mga sigaw at pagwawala hanggang sa lahat kami napahinto. Mula sa kanyang kasalanan ay unti-unting may lumalabas. Isang nakakatakot na nilalang. Nanindig ang aming mga balahibo nang makita ang aswang na sanggol. Gumagapang at umaangil na wari gutom na gutom sa laman. Kamukhang kamukha niyang itsura ng kanyang amang aswang. Ay, Diyos ko! Anong klaseng halimaw yan? Bakit naklabas ang aswang? Hindi ba dapat namatay na yun mula sa loob? At saka lang lalabas kapag wala na siya? Anak ko! Huwag niyo siyang sasaktan! Huwag! Anak ko yan! Nay, hindi po yan tao! Halimaw po yan! Tumigil ka na, Nay! Hindi mo anak yan! Anak yan ang demonyo! Huwag kang papadala, Arman. Masyadong malakas ang aswang na sanggol at nagawa pa nito makalabas sa sinapupunan ng nanay mo. Ituon natin ang isip natin kung paano natin siya tuluyang mapapatay. Nang marinig ko yun, natigilan ako sandali. Ngunit agad kumilos si Tio Filippo. Hawak ang aklat na itim at muling nagsimulang bigkasin ang sinaunang dasal.
Dominus Excelia, Serpina de Rome, Lux Divina Custode Corpo et Anima, Excelia de Neve, Perera al Malum, Sancta Mater, Protegam, Vida, Arcana, Arcana, Arcana! Habang inuusal ni Tio Filipo ang dasal, mas lalong nagangalit ang aswang na sanggol. Gumagapang ito palapit, umaangil at parang gustong sumunggap. Ang buong katawan nito ay mas lalong nagkulay putik at ang bilog na mga mata ay nanlilisik kung tumingin. Diyos ko! Papalapit na siya! Papalapit na sa atin ang halimaw! Huwag tayo matakot! Maghihina rin yan dahil naisambit ko ng tama ang sinaunang dasal. Rhea, isabay mo ng binditadong langis sa aswang. Bilisan mo na habang mabagal pa ang galaw niya. Opo! Kinuha ko ang maliit na bote ng bentidadong langis at buong tapang kong isinaboy ang natitira nitong laman sa katawan ng aswang na sanggol. Pagdampi ng langis sa balat niya, bigla itong nagliyab. Miss Ligayan, nagliyab ang buong katawan ng aswang na sanggol. Para bang nilalamon ng apoy mula sa kaloob-looban. Ang kanyang mga sigaw at pag-angil ay nakapanlulumong pakinggan. Ngunit wala kaming nagawa kundi panoorin siyang tuluyang lamunin ng apoy. Habang nasusunog ang aswang, muling bumigkas ng panibagong dasal si Tio Filipo mula sa aklat na itim. Maya-maya bumagsak sa sahig ang aswang na sanggol. Unti-unti natunaw ang kanyang katawan hanggang sa maging abo at tuluyan siyang naglaho ng tangayin ng hangin. Tapos na ba? Wala na ba talaga ang aswang? Mga walang iya kayo! Pinatay niyo ang anak namin ni Wancho! Pinatay niyo siya! Makinig ka, Nay. Dapat lang na mamatay ang aswang na sanggol. Hindi siya inosente. Isa siyang halimaw na nakatakdang maghasik ng lagim at kamatayan. Kung hinayaan natin siyang mabuhay, hindi lang tayo mapapahama kundi pati ang ibang tao. Ginawa namin to hindi para saktan ka, kundi para iligtas ang marami. Wala na rin ang aswang na sanggol. Pero hindi pa lubos na naaalis kay Lisa ang madilim na presensya na iniwan nito sa kanya. Kailangan lang siya malinisan upang tuluyang mapalayas ang lahat ng bakas ng kasamaan sa kanya. Kung hindi natin gagawin ang ritual ng paglilinis, maaaring muling bumalik ang impluensya ng dilim. Paano po natin gagawin yun? Ang ritual ng paglilinis ay magmumula pa rin sa aklat na itim. Nakasulat doon ang wastong paraan kung paano to isasagawa. Simulan na natin ang paglilinis na yan para tuluyan ang bumalik sa katinuan si Nanay. Muling binuklat ni Tio Filipo ang aklat na itim at hinanap ang nakasaad doon na tungkol sa ritual ng paglilinis. Ito na, naalala ko na. Naikwento na ito sa akin noon ng aming mga magulang. Makakatulong ito para maibalik sa dati ang kapatid natin. Teka, wala naman po bang masamang epekto yan kay Nanay? Baka mamaya, lalo pa siyang mawala sa sarili. Lahat ng orasyon, dasal at ritual na nakasulat sa itim na aklat ay mabisa. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Hindi pat napatay natin ang kalagma, ang aswang pati na rin ang anak nito. Kaya huwag ka nang mag-alinlangan. Kailangan na po nating isagawa ang ritual na sinasabi ninyo. Hindi tayo maaaring mag-aksaya ng oras habang kaya pa nating kontrolin si Nanay Lisa. Nagwawala na siya at hindi ko alam kung hanggang kailan pa natin siya mapipigilan. Pakawalan niyo ako! Hindi ko kayo mapapatawad sa pagpatay niyo kay Wancho at sa aming anak! Mga walang iya kayo! Pakawalan niyo ako! Tio, tama po ang asawa ko. Gawin niyo na ang ritual na maglilinis kay Nanay. Oo, gagawin ko na. Ihanda niyo mga kakailanganin ko. Pinulungan namin si Tia Eva na kunin ang mga kailangan. At nang makompleto na namin ang lahat, sinimulan na ni Tio Filipo ang ritual. Inihanda niya ang mga pinakuhang dahon ng sambong at ang pinakuluang tubig na may halong bawang at asin. Saka muling bumigkas ng mga katagang nakasulat sa aklat na itim. Sa gala ng liwanag na bumabalot sa dilim, sa gala ng dugo na kumukupkop sa ating mga ninuno, linisin ang kaluluwang nadungisan na kasamaan.
Inilapit ni Tio Felipo ang palanggana na may lamang pinakaluang tubig sa paanan ni Nanay Lisa, na nakatali pa rin ang mga kamay. Patuloy siyang nagpupumiglas. Ikinikilos ang kanyang mga kamay at paa na para pang may lakas na hindi nagmumula sa kanya. Hindi niyo ako mapipigilan! Kapag nakawala ko rito, humanda kayong lahat sa akin! Ipaghihiganti ko si Juancho at ang anak namin! Lisa, lumaban ka. Huwag kang magpatalo. Hindi ikaw ang nagsasalita, kundi ang masamang bakas na nananatili sa iyong katawan. Manahimik ka, ate! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Para sa akin, kayo ang may kasalanan sa pagkawala ni Juancho at ng aming anak. Magbabayad kayong lahat. Lalo ka na, Kuya Felipo! Hindi pinansin ni Tio Felipo ang banta ni Nanay Lisa at sa halip ay ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Isinausaw niya ang dahon ng sambong sa pinakaluang tubig na may halong bawang at asin. Saka idinikit sa noo ni Nanay Lisa. Pagdikit pa lamang nito ay lalong napasigaw ang aking biyanan. Ano yung nilagay mo sa noo ko? Konting tiis lang, Nay. Kapag natapos ito, magiging maayos ka na ulit. Kaya nga po, Nay. Matatapos din ang paghihirap mo. Tumigil ka! Kayo ang nagpapahirap sa akin! Itigil niyo ang ginagawa niyo sa akin! Napansin ko na biglang nagbago ang kulay ng mga mata ng aking biyanan. Nawala ang puti at naging ganap na itim ang mga ito. Nagsimula ring kumislot ang kanyang katawan na para bang nilalamon ng apoy. Tanggalin niyo yan! Ang hapdi talaga! Para ako sinusunog ng buhay! Tio Felipo, baka hindi kayanin ng katawan ni Nanay Lisa ang ginagawa ninyo. Nahihirapan na po siya. Kailangan niyang pagdaanan ang nararamdaman niya, iya. Kundi ay mahihirapan tayong maibalik siya sa dati. Isang malakas na uri ng aswang ang gumamit sa kanya at nabuhay sa loob ng katawan niya. Kapit na kapit ang masamang bakas nito, kaya't kailangan nating tapusin ang ritual. Kahit pa nasasaktan siya. Itinaas ni Tio Felipo ang kanyang kanang kamay at sinimulang bigkasin ang orasyon mula sa aklat na itim. Bawat kataga ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila ba may kapangyarihang bumabalot sa paligid. Ramdam ko ang malamig na hangin dumampi sa aking balat. Kasabay ng pag-uga ng mga kandila na waring may dumaan na hindi mo nakikita. Ano yun? Bigla akong kinalabutan. Ate, naninindig yung mga balahibo ko. Parang hindi pa tapos. Baka si tita naman ang maging aswang. Anong nangyayari? Akala ko ba epektibo ang ritual na ginagawa ninyo kay Nanay? Pero bakit parang wala namang nagbabago? Mas lalo lang siya nahihirapan, oh! Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring kababalaghan. Nora, Naida, huwag kayong matakot. Ang presensyang nararamdaman ninyo ay presensyang nagmumula sa mabubuting espiritu na mag-aalis ng masamang bakas kay Liza. Ikaw naman, maghinay-hinay ka. Alam ng tiyo mo ang kanyang ginagawa. Arman, magtiwala ka lang. Magiging maayos din ang lahat. Mabubuting espiritu? Sino po yung naramdaman namin ni Naida kanina? Oo, Iha. Ang dasal na inusal niya kanina ay tumatawag sa mga mabubuting espiritu upang linisin ang masamang bakas sa isang tao. Sila ang tutulong na maibalik si Lisa sa dati. Ang ginawa kong ritual ay mas lalo pang mapapalakas ng mga tinatawag kong mabubuting espiritu mula sa kalangkasan. Sila ang nagbibigay ng liwanag upang tuluyang mawala ang masamang bakas na kumapit kay Lisa. Habang lumalakas sa mga espiritong tumutulong sa atin, mas lalo rin nagpupumiglas ang kasamaan sa loob niya. Kaya huwag tayong bibitaw. Nagpatuloy si Tio Felipo sa ritual ng paglilinis hanggang sa maya-maya nakita namin sumuka si Nanay Liza ng isang itim at malagkit na likido.
Anong nangyayari kay nanay? Ano yung kulay itim na sinusuka niya? Inilalabas niya na ang masamang bakas na nasa loob ng katawan niya. Hayaan lang natin na mailabas niya lahat. Sa huling bahagi ng ritual, ibinuhos ni Tio Filipo ang isang planggana ng pinakuluang tubig na may halong bawang at asin sa katawan ni Nanay Lisa. Dahilan upang lalo siyang mapasigaw at magkikisay. Walang mangyayari sa kanya. Hindi ang pisikal niya katawan ang nasasaktan ng mainit na tubig kundi ang masamang presensya. Muling umusal si Tio Filipo ng isa pang dasal na hindi ko na naman maintindihan. Hindi nagtagal tumigil na sa pagsigaw at pagwawala ang aking biyanan. Unti-unti siyang kumalma at ang kanyang mga mata ay nanumbalik muli sa dati. Hindi na ito purong itim. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Akala namin na yun ang huli. Ngunit muling bumigkas ng isa pang dasal si Tio Filipo. Sa wikang Tagalog naman. Sa ngalan ng liwanag ng dugo ng mga espiritu at ng kalikasan, tuluyan niyong alisin ang kadiliman sa pagkatao ni Lisa. Alisin! Maya-maya napansin namin bumalik na sa dati ang anyo ni Nanay Lisa. Muling nagkaroon ng kulay ang kanyang muka at ang dating mga matang puno ng puot ay nagniningning na naman sa liwanag ng katinoan. Napalalim ang kanyang paghinga. Waring nakalaya siya mula sa tanikala ng kadilimang gumapos sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tiningnan kami. Hindi na ito puno ng galit, kundi ng pagkalito at panghihina. Agad siyang nilapitan ni Arman at niyakap ng mahigpit. Habang ako ay hindi mapigilang mapaluha sa aking nasaksihan. Arman, anak. Nora. Ate Eva. Kuya Filipo. Naida. Bakit kayo lahat ay nakapalibot sa akin? Anong nangyayari? At bakit nakatali ang mga kamay ko? Salamat sa Diyos. Nagbalik ka na sa iyong sarili, Nay. Nay, kumusta ang pakiramdam niyo? Ayos na ba talaga kayo? Akala namin kapag nawala ang aswang sa sinapupunan mo, ikaw naman ang magiging aswang. Ha? Anong pinagsasabi ninyo? Anong nagbalik sa sarili? Anong aswang? Wala po kayong maalala sa mga nangyari, tita? Ano ba ang mga sinasabi ninyo? Natulog lang naman ako Bakit? May nangyari ba habang natutulog ako? Hindi mo alam na buntis ka? Ano? Buntis ako? Hindi ako buntis paano mangyayari yung patay ng tatay mo? Sino pang makakabuntis sa akin? At isa pa, menopause na ako anak, kaya hindi na ako mabubuntis. Ano ba nangyayari sa inyo? Ay, naguguluhan na talaga ako Tio Filipo, paano po nangyari na walang maalala si Nanay Lisa? Yan ay kasama sa paglilinis na ritual ang pagkawala ng anumang alaala. Kailangan burahin ang lahat ng bakas ng kadiliman upang hindi na ito makabalik sa kanyang isipan at katawan. Ano? Di totoo nga na may nangyari. Wala akong kaalam-alam dyan. Ano bang nangyari? Ay nako, Lisa. Huwag mo nang alamin pa. Baka tuluyan ka lamang mabaliw. Hindi mo na kailangang malaman ang lahat. Mas mabuti pang kalimutan na natin ang mga nangyari. Ibaon na lang natin ang lahat sa limot. Tama. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. At siguraduhin na hindi na rin yun ulit mangyayari. Nay, magtatagal pa kami dito ng ilang araw upang mas makasama pa namin kayo, ha? Talaga, anak? Ang akala ko ba ilang araw lang kayo rito? Naisip ko na sulitin na namin na magkakasama tayo rito. Minsan na nga lang kami sa isang taon makadalaw Kaya gusto kong mapunan kahit papaano ang mga panahon hindi tayo magkakasama. Habang nandito kami, gusto kong maramdaman mo na hindi ka namin nakakalimutan. Kaya nga po, Nay. Hanggat bakasyon pa sa eskwela si Naida, susulitin namin ang pananatili rito. Yan po ay kung hindi na muling mangyayari yung pagkakaroon ng aswang dito. Huwag mo nang ipaalala yan, Naida. Kita mo namang nagmumove on na tayo
Saway ka talaga. Kayo naman, hindi mabiro. Joke lang po yun. Siyempre kung magtatagal pa rito sina Ate Nora at Kuya Arman, edi go lang. Hindi naman po ako makakauwi na mag-isa sa Maynila eh. Kita mo tong babaeng to. Saway ka talaga. Ako, masasabunutan na lang kita. Ikaw pa dapat ang ipakain sa aswang eh. Ate naman eh, joke nga lang eh. At nagtawanan kaming lahat, Miss Ligaya. Maging ang biyanan ko ay halos himatayin sa kakatawa sa kapatid ko. Nagkatinginan kami ni Arman. At sa isip namin, tuluyan nang hindi naaalala ni Nanay Lisa ang mga nakakakilabot na nangyari sa kanya. Lubos nang nalinis ng ritual ang kanyang katawan, isipan at pagkatao. Hanggang sa nakabalik kami sa Maynila. Tuloy-tuloy ang aming komunikasyon kina Nanay Lisa, Tia Eva at Tio Filippo. Mula noon, wala nang anumang aswang na nanggulo sa aking biyanan. Nanatili pa rin sa pag-iingat ni na Tio Filippo ang aklat na itim. Nakahanda ito kung sakaling guluhin na naman sila ng anumang alagad ng dilim. At yan ang kakaiba at nakakatakot naming karanasan nang dumalaw ako sa aking biyanan sa kanilang liblib na baryo. Sana ay nagustuhan ninyo at may natutunan kayo sa binahagi kong kwento. Muli, ako po si Nora. Maraming salamat sa pakikinig. Anak ko Nora, ang totoo, hindi ko ma-imagine na mabubuntis pa ang isang babaeng nasa 60 na ang edad. At nangyari nga yun sa iyong biyanan na nabuntis ng isang aswang. At saka ngayon ko lang nalaman na mayroon palang aswang na kalagma. Marami nga talagang uri ng aswang na nabubuhay sa ating paligid. Alam mo, marami talagang nangyayari sa ating mundo na mahirap hanapan ng eksplanasyon. At sa kabila nito, nakaka-inspire na malaman kung paano ninyo ito hinarap bilang isang pamilya. Ang akala ko nga may something kina Tia Eva at Tio Filippo. Kaya tila masama yung tingin nila sa inyong magkapatid nang dumating kayo roon. Pero wala naman pala. Nag-aalala lang talaga sila sa kaligtasan ninyo. Dahil may alam sila sa nangyayari noon sa inyong biyanan. At least bumawi naman sila sa inyo. Lalo na si Tio Filippo na malaki yung naitulong para mapuksa ang aswang at maibalik sa dati ang iyong biyanan. Nakakatuwa na nagtulong-tulong kayo at hinarap ninyo ng may tapang at pananampalataya ang pagsubok na pinagdaanan ninyo. Ang may papayo ko sa inyong mag-asawa, panatilihin ninyo ang magandang komunikasyon ninyo sa inyong biyanan, lalo na ang iyong asawang si Arman. Kahit malayo kayo sa kanya, panatilihin ninyo na bukas ang inyong komunikasyon. May regular na pag-uusap, pagpapadala ng balita at pagpapakita ng malasakit ang makakatulong upang hindi maramdaman ng inyong biyanan na kahit malayo kayo sa kanya, ay hindi siya nag-iisa at palagi kayong malapit sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, mararamdaman ng biyanan ninyo na may kasama siya at mahalaga siya sa inyo, kahit na kayo'y malayo sa kanya. Sa tingin ko kasi kaya siya na humaling kay Juancho at nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na yon na makapasok sa buhay niya, ay dahil nangulila siya sa pagmamahal, lalo na't balo na pala siya. Kaya napakahalagang punan ninyo ang puwang na iyon sa pamamagitan ng inyong presensya kahit pa sa malayo at sa pamamagitan ng inyong pagmamahal. Ang pagbibigay pansin, pakikipag-usap at pagpapakita ng malasakit ay makakatulong upang maiwasan ang pangungulila at mapanatili ang kaligayahan at kapanatagan ng iyong biyanan. Maraming salamat sa pagpapadala ng iyong karanasan sa Aswang Confessions. At ito na, napili na nga namin ang iyong kwento. Sana ay napakinggan mo ito na tunampok sa aming channel na Aswang Confessions. Naway magsilbing aral at inspirasyon ang iyong kwento sa mga tagapakinig. More power and God bless sa iyo at sa iyong pamilya.